So this is Balay Dako. Our legacy is this is the House of Hope. Oh, the House of Hope. So original flooring pa po to. Anong kahoy kaya yan, ma'am? Kasi I'm an artist. Ah, you're an artist, ma'am? Yes. Oh, wow. I paint, ganon. So this is one of my artworks. Oh. Ayan, so lunch muna tayo mga Kaichubero, and then after natin mag-lunch, diretso tayo ng Bago City. Ayan. Namit ang manok sa Bacolod. Okay, so nandito nga tayo sa sikat na kainan ng Inasal mga Kaichubero. Ito yung tinatawag nilang Manukan Country. Ayan, so dito daw talaga nagsimula ang lahat ng mga chicken inasal. So, hindi na nga ako masyado nakapag-video dito sa Manukan Country kasi baka tuluyan pang bumuhos ang ulan kaya kailangan na nating umalis. Ano? Pero pagdating ko mismo dito sa bayan ng Bago ay tuluyan na ngang lumakas ang ulan. Okay, so nandito na nga tayo sa Bago City mga Kaichubero. So kaya tayo nandito kasi meron tayong pupuntahan na isang mansion. Pero daan muna tayo ng simbahan ng Bago. So buti na lang medyo huminto na yung ulan. I mean medyo kumonti na yung ulan. Ano? Kanina grabe ang lakas. Diba kung saan saan na tayong lugar nagpupunta tapos umuulan pa para lang makahanap ng mga lumang bahay. Ayan. Pero at least pumunta tayo dito, meron tayong mapupuntahan kaysa yung pumunta tayo dito na wala naman tayong mapupuntahan ano. Sana open. And open daw siya, pasok tayo. Ay, naayos. Okay, inaayos yung mismong altar. Pero hindi na natin siya binidyo. Lumakas na lalo yung ulan. Oh. Okay, galing na tayo dito sa simbahan ng Bago City mga Kaichubero. Ngayon naman, puntahan natin yung tinatawag nilang Balay Dako dito sa Bago City. Okay, so dun yung simbahan. Ito lang yung Balay Dako. Ayan, ito lang siya oh. Ayan oh. There. So yun yung pupuntahan natin, isang malaking bahay. Eto na siya mga Kaichubero. Halika, tawid tayo. I-meet natin yung isa sa mga descendant o isa sa mga may-ari ng bahay na ito. Okay, Balay Dako. Pasok tayo. Eto siya oh. Balay Dako, 1946. The Habeliana Ancestral Home, Bago City, Negros Occidental, Philippines. March. So, ma'am, itong bahay na ito is itinayo pa 1946 pala, no? Yes, because this was after the war. Okay. Actually, the Havillanas, we used to have a old ancestral home
here in Lag-Asan, Bago City, it is much bigger than this. Okay. It's actually an 18-bedroom house. Ah, It was malaki. burned by the Japanese. Okay. So after the war, and since my great-grandparents, they acquired this property before the war, they decided to build their house here in the center. Ah. So that's what happened. Oh, I see. Oo. Tapos So- nagkaroon sila ng 6 ba na anak? Oh, actually, 11. And then 11. it's 9. Yung Okay. mga, kasi syempre, some were, they died young. Okay, oo. Mga, stillbirth, ganon. Okay. My grandmother is the youngest. Her name is Bernardina Havellana and Tengan. Oh. And I'm Marge Masangkay. I'm a 4th generation Havellana. Ah, I see. So, Oo. Havellana came from Iloilo din ba? Yes po. Yeah, okay. So, time ng Spanish, di ba? Yung mga last names and the roots, pag nag-start sa letter J, they usually come from Iloilo. Then, this particular, my ancestors, the couples were, Glicerio Havellana and her wife is Trinidad Villanueva Havellana. So, my great-grandfather came from Iloilo. Then, my great-grandmother, her roots are from Valladolid, Negros Occidental. Oh. So, during the sugar heyday, Oo. alam mo naman, Oo, yeah. I've mentioned earlier that Yes. the way that the madaming ancestral house dito sa Negros is because this is the blessings of the sugar The industry. sugar, yes. So, ito ay gawa sa, these are the houses that the sugar built. Oo nga, yes. So, this is a typical, yung sa American period. So, Commonwealth. Commonwealth, period, yung oo. kasi, it's now, hindi na siya bahay na bato. It's more on the, neoclassical. Oo nga, or- yes, oo. Ganun na yung design niya. So, it's patterned like the plantation houses in America. Oh. So, ganon. Halika, pasok tayo, ma'am. Sige. Habang tinutur nyo kami. O, di ba? Ang laki ng bahay. Kaya pala, balay dako. Oo. So actually, the way I understood it before by, oral history, the contractors came from Manila. And I think the head architect came from Chicago. We didn't get the name, but Oo. I know that one of my grandparents mentioned that. Oo. Then, kasi the original owner, si Don Glicerio Havellana. Saan po siya, ma'am? Si Don Glicerio? Ayan. This is our matriarch. Ah, this one. Oo. Dito sila. Oo. May ilayo ko lang ha, hindi na ako Oo. lalapit kasi may ilaw tayo. O, May tanggalin ko ano. na nga yung ilaw ko, ma'am. Mag-ano siya, baka Oo. mag-ano Oo Ganyan na lang. Oo, kasi may frame. Oo nga po. So, those are my ancestors. So, they were able to acquire lands here in Bago City. So, our main industry before is, sugar talaga. Sugar, yes. Oo. So, yun. We are blessed with that. Oo nga eh. It's a legacy naman na we are able to preserve this and it's a good time that you came here kasi Oo nga. kaka-renovate lang namin. Kaka-restore. O, kaka-restore lang. Then, yung itong mga mentioned earlier is that sometimes we hold events here. Okay. Like, if you look closely, these are the children of Trinidad and Glicerio. So, isa-isa Ito po sila. Oo. So, And isa dyan ay ang iyong my grandmother. grandmother. Oo. And an interesting story kasi, like, if you can see the pictures here, sila, 1, 2, 3, 4, 5 girls and 4 boys. So, yung Wow. lola ko lang talaga yung nakapag-asawa. Oh. Saan po dito yung lola niyo, ma'am? Ayan. Ah, ito. Ayan. She's the youngest. Nakakatuwa So, naman. ang naman dito, dito naman sa bahay namin, dito sa Balay Dako, Bago City, we would like to also honor our great-grandparents because we'd like to mention also on the vlog because we're really big on education. So, our great-grandparents helped like around 3, I don't know the exact numbers, I think around 300 to 1,000 scholars
Oh, wow. So, they now became like professionals, doctors, seafarers. Nakaka-proud naman. I'm sure ma'am proud na proud Oo kayo, no? naman. Siyempre. Kaya ano naman, minsan nakakaano na. Yeah. We're trying to uplift the legacy. Pero syempre, hindi naman mura magpaaral na. Oo nga, oo. Syempre, at iba na mag-change ngayon. But I don't know where's the description. So this is Balay Dako. Our legacy is this is the House of Hope. Oh, the House of Hope. So ito yung mga na mga scholars nila, yung mga testimonies na nagbago yung buhay nila. Nakakatuwa, no? Oo. Diba? So yan yung lola namin, yung kanilang trust. Diba? So, ma'am, itong bahay po, may iba lang ako, mama. Oh, This yes. is all original po ba o most of it are napalitan na? Hindi po, original talaga Original. siya. Yung syempre mga syempre yan, mga bago yan, Oo, mga track yes. lights, Oo. mga some of the lighting systems kasi Oo nga, syempre yes, medyo outdated na, hindi na siguro yan. Ito, So this is original flooring. marble. Oo. Wow. Tapos dito, ang daming kwarto, mama. So dito kasi sa baba before, I think these are the area of the boys and the guest room. Oo. Well, And check lang kung isa sa kwarto bukas. Kasi we normally this wala naman yata dito. It's just like a storage area. Okay na yun. Oo, okay. Huwag na natin ipakita. Oo. Storage lang yun. Oo. Oo. Yun. So, yan. Yung mga bathroom, kasi syempre hindi na original na na kasi yan restore na. Na-restore na, yes. Oo, hindi na siya original Kagaya ng mga nakikita fixtures. natin. Oo. But that one that you're going tomorrow, naka-vlog ka ba? Ito, yan, medyo Oo nga, modern na, yes. modern na Oo. siya. Pero itong mga doors, original pa rin siya. Oh, the doors, yeah. Okay. This one, this is original, ganyan. Yan, the doors. Yun. So, ayan, yung aming, informal dining. Ay, ito ma'am, no? Yes, informal. Informal. Kung wala naman masyadong mga bisita, kami-kami lang, family, ganon. Oo. So, we use that. Before kasi, we used to have a huge kitchen at the back. So, Ngayon wala na. hindi kasi na din yun na-renovate na din siya. Na-renovate na, okay. So, hindi naman siya, hindi. Grabe, ang laki ng bahay. Ito. Ito yung, namin, pantry. Itong pantry. Yun. O may Kitchen. stairs pa May leading stairs. to ano. Actually, that's the extension of the pantry. I see. Oo. That's the kitchen area before. Ang laki. So, kasi we're a big family, so that's why na So, Talaga yun. kailangan malaki ang ang Oo. bahay. So, sa mag-birthday ka kasi before, yung first generation, syempre, 9 children sila. Oo nga. Nagkaroon sila ng 15 na apo. Oo, So, maya-maya, yung mga apo ng anak ng apo nila. Sila naman yung Naging 200. nagkasawa. Alam mo yung joke nga dati, pag mag-birthday kami magpipinsan, para ka nagdibu Kasi lahat kailangan present. i-invite mo kasi baka magtampo sila, di ba? Oo. Ma'am, itong nandito, ma'am, may iba lang po ako. Sila pa rin ito. Yes, sorry. this is Tayo natin yung ilaw. one of the sisters of my lola, that's Gregoria Havillana. This is Marina Havillana. And she's also another younger picture of Gregoria Havillana. So, yan yung mga original na Havillana clan, na first generation. Oo, so itong area kung saan sila kinuhanan, dyan sa harapan ng bahay. Oo po. Oo. Diba? Sa yung mga anak, yung mga apo. Ang dami na nila. Nagkasunod-sunod sila within 40 days. Parang sila. Parang pamahiin yan nung araw, ma'am Ha? na dapat hindi sabay-sabay. Nagkaganon yung sisters ng lola ko. Yun nga sabi ko, kinabahan ako dati na, namatay yung lola ko isa, baka sumunod din yung lola ko. At nagkatotoo nga. Nagkatotoo nga? Oo. Ano bang tawag sa ganun, ma'am? Yung kasabihan na yon? Parang hindi naman sukob siguro yun. Hindi, sukob? I don't know. I But don't know. ganun yung nangyari. So, ito naman, it's just a little symbolic painting lang. I painted this like around, siguro mga 10 years or 15 years ago kasi I'm an artist. You're an artist, ma'am? Yes. Oh, wow. I paint, ganon. So this is one of my artworks. Oh.
I held an exhibition here together with a young artist of Bago City. It's like around 80 artists back in 2022 for our town fiesta. So it was the first time that we held an exhibit here with the local artists. So hopefully in the near future, we can invite more artists from the region, ganon. So since na-renovate na siya, mas ano pa, mas ano pa tayo, nakaka-invite. Yes. So yun, so we can go upstairs na tayo. Ganon. Nakakatuwa ka naman, ma'am. Artist po pala kayo. Grabe. Hindi lang halata. Joke. Halata naman, ma'am. Original flooring pa po to. Anong kahoy kaya yan, ma'am? Are you familiar? Hindi ko. Nara? I think this is Nara. Nara, no? Siyempre kasi yung mga traditional na bahay na bato, it's more on the wider planks. But this is real hardwood talaga. Oo nga. And may carpet pa siya dati, hindi lang na-attach. But we also, from time to time, we also install that. Install. Or kapag may event na may event, ganon. Kasi actually, it's worth noting that ilan na ba yung presidente ng Pilipinas? Dami na. So, I think most of the presidents came to visit here before. Notable was the late Ferdinand Marcos. Marcos, yes. Kasi he was a classmate of one of my grandfathers, Glycerio Javillana Jr. Oh, wow. So, yun. When he came, like around in the 1960s, he visited Bago City. Then they dropped by here. Nakakatuwa. Manuel Quezon, Cory, nagpass by si Cory. Si Cory Aquino. Nag-ano lang siya, nag-motorcade siya dito eh. Okay. Ganon. So, snippets of history lang. Ganun. Baka misquote ako na loyalista pala ito na ano. But we're just telling our history lang na this is a historic residence. We receive celebrities, presidents, ganon. Yes. Kasi to affiliation, classmates nila, friends nila before, ganon. Kasi most of the children kasi, they graduated from UP. UP. So, yun, alam naman yung mga progressives dati, mga presidente natin. Yes. Medyo mostly sa UP sila galing, di ba? Oo nga, no, mama. Ito yung aming formal living room, dining area ng children, ganon. So lahat ng mga kagamitan dito, ito pa rin talaga yung gamit nila noon, ma'am, no? So dito sa taas, ma'am, mga girls na dito. And this is the master's bedroom. Nakakatuwa naman yung mga... Ito yung masters. Kwarto I don't know if this is, we'll try lang. Ay, sorry. Okay lang po. Hindi na So here are some of the artifacts, ganon. Piano. We opened the house for the people of Bago kasi siyempre naku-curious sila na makita kung ano ba itsura ng bahay. Itsura ng bahay. Kasi minsan nakakalimutan namin, kala namin lahat ng tao nakapunta na dito. And then, sorry, nakuha ang lakas. And siyempre, maswerte tayo dahil isa rin tayo sa nakapunta rito sa Balay Dako ng Bago. Grabe, ang lakas na ng ulan, Good luck sa atin pabalik ng Bacolod. So ito yung pinaka-terrace. Dito mahangin talaga dito. So if you open this one before, pasok. As in pasok na pasok yung hindi mo kailangan ng air conditioning. So ganun yung structure ng yung design ng bahay namin. Through and through yung through and through yung hangin. Kasi dire-diretso, no? Yes. Yung window doon sa likod. Pero ito, ma'am, dati na talagang meron ito. Original yan. Kailangan talaga, no? Yan? Ayan yung mga rollers na Pero hindi nyo na yung binubuksan, syempre. Matigas na siya masyado. Grabe, lumakas na yung ulan, Bahan na dito mamaya. So, syempre maganda siya kasi nakikita mo yung plaza, gano'n. And it's in the center of Bago City, gano'n. Yeah. Sino? Araceli Dance. Siyang nagpinta nito. Yes, actually kasi tinrain siya ni Amor Solo before. Tinrain, okay. So tinrain po siya ni Amor Solo. Kasi we would want sana na sabi ng isa sa mga lola ko na they would want to have it sana by Fernando Amor Solo. But alam naman mahal. Masyado siyang busy. Okay. Parang lahat na lang yata ng mayayaman noon. Yes, diba?
So, Naipinta the dean of UP Fine Arts suggested na, okay, maybe you would want another portrait artist na also of the same scale, caliber na, Oo nga. well, she's, during that time, she's pa lang, medyo nagpipick up pa lang si Araceli Dance. nagsisimula. So, yun, they tried, have her painted and these are her artworks. Oh. Kaya lang hindi pa na... ito at saka ito, gawa niya. Hindi pa na-polish ng hindi na siya na-restore kasi. Before kasi, it's, yung bata kami, pag Oo. saan ka titingin, lalo na itong painting na Parang ito saan ka dati. titingin, nakatingin din sila sa'yo. Yes, oo. So, kaya lang hindi pa sila na-restore. We will also come to that na, mahal magpa-restore ng painting, di ba? Oo nga, talaga po. Totoo. Ayan. Super mahal. Maabot ba ng 1 million, ma'am? Hindi naman. Depende naman siguro sa, di ba, sa gagawin niya. Ganun po. Oo. Kasi they have to replace everything, di ba? The colors, the layers. So yun, ito yung mga furnitures namin. And alam mo kasi, nung unang panahon, yung mga Oo. furniture, sabay-sabayan, bulto-bulto yan. Kaya pag mapansin mo, pag pupunta ka ng ancestral homes, lalo na dito sa Negros, halos magkapareho yung mga items. Mga item nila. Oo. Kasi yan isang barko yan. Na pare-pareho. Para may catalog yata sila dati na, mag-o-order si ganito, ganyan, ilalagay Ako din. Oo. Parang ganon. But most of the furnitures, syempre, some of were sourced in Europe, Oo nga, US, yes. ganon. Kasi this is like a modern house na I suppose that 1946 ma'am American siguro siya. And naman, kaya lang na pa yung mga ibang fixtures namin, under repair pa siya. So, those came from Italy, gano'n. So, ibig sabihin, ma'am, itong mga furniture na nandito sa bahay, mas matanda pa kumpara sa bahay. Tama ba? Ay, hindi. Hindi Halos naman? magkasabay siya kasi magkasabay lang din. nasunog nga yung unang house nila. Okay. So, that one talaga is really an antique house. These Oo are nga pala, yes, imported antique, tama po. furniture naman. Oo. Grabe yung ulan, ma'am, oh. Parang ayaw akong nandito. So, ito naman yung example ng baul. Oo, baul I don't know if nakakam across ka na ng mga na-interview mo na. Ito kasi dala-dala ng mga lola Yung mga ko. nagta-travel? Na-travel. Oo. When they go to school to Oo. Manila. Yan yung kanilang Bit-bit. Rimowa. Pero siyempre, may taga-bit-bit sila, hindi Oo. sila. No? Oo. Yan yung kanilang Rimowa. Rimowa. Yan yung Rimowa ng unang panahon. Grabe sa Rimowa, no? So, pag nag-aaral sila sa Metro Manila, yan, dala-dala nila yung nakakatuwa lang dun sa ancestors ko dati kasi enterprising sila. So, before diversing into sugar industry, I think nakwento lang naman ng grandmother ko na yung lola daw niya nagbebenta ng banana chips sa port ng Pulpandan. And then that's how they amassed big sums of money, and then later on they bought big tracts of land. Ganon yung history namin. Oo. So then afterwards, then eto na, na kami dito. This is a legacy that they left us. Oo nga, yes, legacy na kailangang ipagpatuloy ng mga susunod pang generation. Oo. Na ma'am, no? Yan, yung mga nila, Ginagamit nila China, noon. Oo. kanilang ceramics. Pero ngayon, hindi nyo na ginagamit, no? Hindi na syempre, na yan di ba? Medyo, na siya, priceless siya. Oo nga, yes. Hindi naman, hindi mo na siya ma-replace. Totoo. Oo. Rare na, kumbaga. Kasi yung mga, namin, dati, we used to have a lot of parties here, like, normal occasions, like we invite 200 to 500 people. Ganun po. So, kailangan ready ka lagi. Pero, syempre, matibay na itong bahay niyo, bato na eh. Kaya pwede na yung ganong karaming tao. Oo. Unlike yung mga itinayo ng 1800, syempre, medyo limit na. Oo, siguro. Kasi hindi pwedeng Oo. Hindi na siya dito, tama? Hindi. It's just Hindi na, imported. sa Europe. So, I think it's European in origin. Oo. Oo. Oo nga, hindi na Kasi if you Rare more travels ka dito sa you will realize later on na, sa bahay ni ganito, may ganito din eh. Kasi ganun pala yun. Marami na ako nakikita sa Silay, lalo na. Oo. Pare-pareho. Kasi yung mga round table namin, ganun din yung sa Silay. Kaya lang, yung iba kasi for, restoration. Oo So, nga, wala restoration. sila dito ngayon na, So, yun, i-observe mo lang. Oo nga. Nasira na yung living quarters ng staff. Living. Ayan yung stairs kanina. Oo, dati kasi merong dito yung tawag dun sa unang panahon na iakyat yung pagkain mo para hindi na akyat baba, yung mga gano'n. Oo nga, oo.
Tapos ito, dirty kitchen, ganun. Then, stairs sa baba. Para isahang ano na lang. Oo. Yan, storage, ganyan. Grabe mga ceiling talaga, ma'am, noon, ano? Matataas. Kasi Dahil nga parang dun ano, sa... ventilation. Oo nga, yes. Ibang bahay kapag mataas ang ceiling. Oo, kasi yung lolo namin, yung ang degree niya yata parang ano equivalent to engineering, ganon. So, ano siya, may idea siya sa ganon. Tsaka itong bahay na to, it's worth noting na ano kasi siya, yung kaya hindi siya na anay or ano kasi parang may mga treatment yung ginawa yung great-grandfather namin. Preserved to kasi may ginawa siya dati na method na I mean, tawag dito, na over time hindi na ano yung bahay niya. I see. Oo. Kasi ano, punong-puno yata ng tobacco leaves to yung something, ganun. During that time, yung ginagawa ito. Parang pinuno niya talaga tong bahay niya para walang ang tobacco leaves, yung treatments, mga ganon. So, yun, as you can see, 2024 na, di ba? Oo nga parang, ano pa siya. So, ilang taon na yun? 1946? 70? May na ako sa math. Ako din eh, parehas tayo. That's the rooms of the girls. Pero hindi natin siya makikita, ma'am. I don't know. Let's try lang, ha? Tingnan natin kung may bukas. Sarado. Wala, sarado. Oo. Sarado yung mga rooms. Ayan, maraming salamat, Ma'am Marge, sa pagbigay nyo sa amin ng tour dito sa inyong bahay, sa inyong ancestral house. So, ang tanong lang po namin, I'm sure marami rin magtatanong ng mga viewers, kung ito bang Balay Dako ay open for public viewing? For that naman, you can visit us, but provided that you just book an appointment or message me in FB or Messenger or Instagram, Marge Masangkay, by the way. So, I'm sure may mga taga Manila pupuntang Bacolod. I'm sure magiging isa ito sa kanilang itinerary na bisitahin din we're itong really Balay working Dako. on that as a family as well. Oo. Na syempre, we want also to showcase our city, our beloved Bago City. And this is one of the interesting places and one of the oldest and biggest ancestral homes in the area. So, yan. Feel free to contact me or me. Yun, si Fern, Sir, and Sir I Fern. direct you to Ma'am Marge. And maraming salamat ulit, Ma'am Marge. Okay. Thank you so much po. Thank you. I'll see you in soon. Dapat December. bumalik na agad. Oh, diba? December. Dami pa tayong projects. Okay, thank you po ulit. Thank you. Okay, so nandito pa rin tayo sa Balay Dako, dito nga sa Bago City. And nakita nyo naman yung ulan. Grabe. Inabutan na tayo ng napakalakas na ulan. So hinihintay ko lang yung grab natin. Siguro in 30 minutes, alis na tayo dito.